Nagpakain kami ng libo-libong baka. Charot. Libo-libo ang OA. Mga hundreds lang naman, ganun. And then, pinag-shopping ko yung asawa kong Indiano. So, tara, samahan niyo ako for today's video. Pero syempre, alam niyo na, bago ang lahat, may re-recommend ako sa inyo na K-drama. Kasi mga te, yung aking dalawang asawa. May bago silang K-drama, te. Si Pawan Peking, asawa ko lang yan. Charot. Ito yung mga tunay kong asawa. Uy, dilulu. So, ang title ng series na to or ng K-drama na to is The Manipulated. Ang bida ay si Ji Chang-wook at saka si Kyung Soo. Ang aking bebe love. So, if napanood nyo yung movie na The Fabricated City, so same lang sila halos ng storyline. Si Ji Chang-wook din yung bida. About siya sa lalaki na na-frame siya na siya yung gumawa ng krimen na yun. Tapos may tao behind that na nagmamanipulate ng lahat para yung tunay na kriminal hindi managot. Ganyan, yung mga inosenteng tao yung managot. Basta ganun, nag-gets niya ba? Panoorin nyo na sa lukluk yan kasi kapag si Ji Chang-wook, automatic maganda yan. Dapat nga kahit hindi ko na-explain, panoorin nyo na agad pag nalaman nyo sa Ji Chang-wook Tapos idagdag mo pa, nandito si Kyung Soo, siya yung bias ko sa EXO, o diba? Pinilit ko talaga si Pavan na panoorin to, nanonood din si Pavan neto. So available to siya sa lukluk, panoorin nyo na. Anyway, balik tayo sa buhay namin dito sa India. For today's video, wala kaming helper or wala si Shirobaya dahil nagbakasyon siya mga te. So for today's video, ako ay gagawa ng chai para sa akin at saka para sa aking mother-in-law and para sa aming babysitter ni Hiraya, which is si Sanggita Didi. So kakagising ko lang yan, yung almusal ko is parata, which is si Shirobaya yung nagluto. Like bago siya umuwi sa kanila nagluto muna siya ng mga almusal namin. So para hindi kami gutom na So bali iinitin mo na lang. Pero yung chai, hindi niya yun magagawa ng bago siya umalis kasi masarap ang chai kapag fresh na pagkakagawa. So nung kumulo na yung mga tea na nilagay ko dyan, nilagyan ko rin pala yan ng ginger kasi sabi ni Sanggita Diti gusto niya daw ng ginger. O bongga talaga naman. Ayan, lalagyan ko na ng gatas. Hindi ko alam kung ano yung sukat. Basta buhos lang ako ng buhos dyan. Basta pang 3 tao, ganon. Tapos ang gusto ko sa chai ay creamy. So ayan na siya. Aantayin ko lang yan siya kumulo. Tapos yung aangat na may bula-bula, di ibig sabihin nun, luto na siya. And ayan, para sa aking mother-in-law ay sugar free. Sa amin, normal na sugar lang. Ayan pala, so kapag kumulo na ng ganyan, patayin nyo na. Pwede na yan. So ayun lang, after that nung kinagabihan, nag-ready lang ako kasi aalis daw kami. Nagyayaya yung aking mother-in-law na pumunta kami sa Gaoshala. So malapit lang siya sa amin, mga nasa 15 minutes away. Yung Gaoshala mga te, ano siya, shelter siya ng mga cow na parang hindi na nakakapag-release ng milk or sobrang tanda na or may sakit or injured sila. So gusto ng aking Indianang biyanan na ayun, magpunta kami dito para mag-donate tapos ganyan, pakainin sila. Kaya lang pagdating namin dito, OA naman sa baho, sorry. Like, sobrang baho niya talaga mga te. Hindi ko ma-explain yung amoy. Like, pag naaalala ko para akong masusuka, ganun. Basta, sabihan nyo na ako na lahat na maarte and everything. Pero ang baho talaga. Siguro kasi sa mga jebs nila, ganun. Or sa mga kinakain nila, yung mga pagkain nila. But anyway, ayan, nandito na kami. Magdodonate ka ng pera sa kanila, tapos bibigyan ka nila ng pagkain para, ayun, papakain mo yung mga cow. Tapos, parang libo-libo na cow yung nandito. Ito yata yung mabaho, ewan ko kung ano yan. Anyway, so libo-libong mga cow yung nandito sa area na to or sa shelter na to. Kaya lang, syempre hindi naman namin kayang pakainin lahat, So, ayun yung mga ipapakain sa kanila. Hindi ko alam kung ano yan, te. Parang tuyot na mga damo, ayun. Kailangan ni Pavan kumuha dyan kasi inutusan kami na kumuha dyan. So, ayun, si Pavan syempre inutusan ko. So, ang purpose ng biyanan ko, mga te, kung kaya niya gustong magpakain dito, mga ganyan, para syempre magkaroon daw kami ng good karma and everything. Ganun yung kanilang paniniwala kapag nagpakain ka ng mga cow. Lalo na kapag yung pinakain mo is mga injured yan, mga nangangailangan talaga sa'yo. And matutuwa daw sa'yo yung Lord nila na si Lord Krishna kasi si Lord Krishna daw is parang mahilig siya sa mga cow. Ganun. Sorry, hindi ko masyadong naiintindihan yung mga paliwanag nila sa akin kasi hindi naman ako masyadong or hindi ko naman masyadong ini-embrace yung religion nila, Pavan. Sumusunod lang ako out of respect pero syempre magkakaiba pa rin kami ng paniniwala. Though good thing hindi naman nila ini-insist sa akin na paniwalaan mo yung mga paniniwala namin, ganyan. Wala namang ganun sa amin, wala namang pilitan. And adventurous kasi ako na tao, ganyan. So pag may mga ganitong eksena, gusto ko sumasama ko kasi syempre curious din ako Tapos more knowledge kahit na wala ko masyadong gets kumpara sa to. Pero ayun, experience din. O diba? Diyan tayo natututo sa buhay sa experience. Si Pava naman hindi yan masyadong religious din. Sumusunod din lang din siya sa mama niya. Kasi syempre para sumaya yung mama niya. Ganun kami mama pleaser, ganun. People pleaser pero sa aking biyanan lang. O ganun ang atake. Hindi ako masyadong lumalapit dun sa sa wakbaka. Kasi natatakot ako. Like sobrang lalaki nila. Parang pati ako kakainin nila. Ganun. Parang yun yung nai-imagine ko.
Pero hindi ka naman nila kakainin kasi mababait naman sila. Like, hindi naman sila harmful. Sobrang OA ko lang talaga mag-imagine. But anyway, hindi namin napakain lahat mga te. Kasi ano yun, mag-apply na lang kami ng trabahador dito kung lahat mapapakain namin, diba? Syempre, nakakapagod din. So, ilan lang din yung napakain namin. After nyan, umuwi na rin kami agad. And pag uwi ko, ayan, meron akong package. Pero syempre, tinagugas muna ako ng kamay niyan. Kasi syempre, ang dumi doon eh. So, sobrang excited ko din naman kasi sa mga package na to. Kasi, ang tagal ko tong hinintay tayo. Mga Filipino food to na order ko sa Kundal Services dito sa Facebook. So, ilalagay ko yung kanilang link. Ayan, nag-order ako ng tosino, ng mga laing, tapos ano pa ba yan? Dinuguan at hotdog, mga kung ano-ano na Filipino food na marami silang available dyan sa kanilang page. Ilalagay ko na lang. And ito pa, marami pa akong bags na natanggap. Bigay ito sa akin ng bag grade. Ayan, ang cute, ang gaganda. Hindi ko din masyado na binuksan at kinalikot kasi plan ko siya na iregalo. Kasi ang dami nilang bag na binigay sa akin. 3. Ano yun? 3 ba yung balikat ko? Charot. Thank you so much sa pagbigay. Ayan, ang gaganda ng mga quality ng mga bag nila, mga Hong Kong na bag, ganun. Ito yung page nila, ilalagay ko na lang din dyan. Tapos dito ko pinaka na-excite, ayan, yung bag na yan. Kasi sobrang cute. Ayan, ang liit-liit. Ay, mga ganyan yung mga gusto ko sa buhay. Yan, ang cute-cute. Sobrang ganda din ang quality. Like, ang ganda. Thank you so much sa nagbigay. May magagamit ako pang aura-aura. Anyway, after nyan, gutom na gutom ako. So, kinain ko agad yung aking, laing. Hindi ko na rin siya namukbang kasi wala na, dala ako ng gutom. Anyway, next day, ayan, puro anyway, nakakainis naman tong nagvo-voice over. Sino ba yan? So, nagpunta kami ng mall ni Pavan kasi sabi ko sa kanya, ililibre ko siya dahil nung birthday niya, hindi ako nakabili ng regalo para sa kanya. Kaya sabi ko, sige, ipag-shopping kita, ganon, kung anong gusto mo. Pero, talaga yun, behind reason is, gusto ko talaga siyang bilhan naman ng pants kasi gusto ko ng ibang style naman ng mga pants niya paulit-ulit na lang. So, dito kami sa Zara nagpunta kasi ito lang yung afford ko, hindi naman ako mayaman. Nakaya siyang bigyan ng mga shopping spree sa mga mamahalin na brand. So, ayan, dito lang kami sa Zara. Pero pinagtitripan niya ako, bilhin niya daw yan para sa akin. Na para namang gusto mo maging disco ball ako, ganon. Ninaasar niya ako, disco ball daw yung atake ko dyan. Ang totoo niyan, ayaw talaga ni Pava na ilibre ko siya. Pero nag-insist ako na ililibre ko siya. Kasi nga, nung birthday niya nga, wala ako na regalo sa kanya. Kasi hindi naman kami nakakalabas nun, bagong panganak pa lang ako, te. Tapos talagang hindi ko maiwan-iwan si Hiraya kasi sobrang liit niya pa. Ngayon, nakakalabas na kami pa unti-unti, kahit saglit lang, 2-3 oras, ganyan, tapos balik agad, para alam mo na yun, kasi siya parang nagkaka-anxiety nga ako pag nalalayo ako sa anak ko. Kahit na may babysitter kami, tapos kahit na nandyan din yung mga biyanan ko, mas panatag ako kapag kasama ko talaga yung anak ko. Hindi naman sa wala akong tiwala sa kanila, pero ayun, ganun yung nararamdaman ko. Kayo ba? Ganun din ba kayo? Wala lang, gusto ko lang ng karamay, i-validate nyo naman yung emosyon ko. So ayun, nag-aura-aurahan lang ako dyan kasi wala akong balak mamili para sa sarili ko, para kay Pavan lang talaga yun. Sabi ko kahit bilin mo, ganon, para sa sarili mo, anong gusto mo sa buhay, ganyan. Diba? Akala mo naman talaga anak ng kontraktor, marami kang pera, te. Ini-insist pa ni Pava na mamili ka lang, ganyan, ililibre din kita. Di ano pang sense kung ililibre mo ko, tapos ililibre kita, to? So sabi ko, hindi, ikaw lang, go, mamili ka kahit anong gusto mo, na para bang akala mo nga talaga, anak ako ng kontraktor. So ay nakabili na kami ng mga damit na gusto niya. Sabi ko, magtingin pa siya sa iba kung may magustuhan siya, like katulad dito sa Marks and Spencer. So ayan. Kaya lang ang atake dito sa Marks and Spencer, ang nagustuhan ko, mga damit ng baby. Na para bang gusto ko na naman ipag-shopping si Hiraya. Ayan, ang cute ng mga dress, te. Di baling wala si mama, pero dapat marami kay baby. O, ganun. Ang gaganda ng mga options ng mga damit nila dito. Ayan, may mga ganyan. Ang gaganda, te. And then, nagtingin na din kami sa mga pants section nila para kay Pavan kasi hindi siya nakabili ng pants doon sa, pinuntahan namin? Sa may Zara. Ano ba yun? Makakalimutan. Pero dito sa may Marks and Spencer, wala rin ako makita na gusto kong pants para kay Pavan. So, ayun, pupunta na lang kami ng Sony kasi gusto niya naman bumili ng headphones. Ewan ko, ano ba pinakaiba niyan? Pareho lang naman nilalagay sa tenga. Habang naglalakad kami, ayan, napadaan kami sa mga shops or boutiques para sa mga Indian dress. And ang gaganda ng mga design. And then, ito naman, sikat siya na brand dito sa India para sa mga street fashion, ganun, streetwear. So, sikat siya sa mga lalaki dito sa India, na mga Gen Z, ganyan. Kasi yung mga design nila is ang gaganda. Parang naka-emboss or nakalutang yung mga prints. Pero hindi naman kami mahilig ni Pavan sa ganyan kasi matatanda na kami. Parang Gen Z yung mga style na ganyan dito. So, tamang window shopping lang kami dyan. Tingin-tingin. O, diba, ang gaganda ng design. Kaya lang, ang mamahal pala ng t-shirt nila. Isang t-shirt, 4K plus. Do habang nagtitingin kami sa shop na to, parang feeling ko na i-imagine ko magugustuhan siya ng kapatid ko. So, ayun lang naman. Siyempre, di ko siya binilhan. Di pa naman ako uwi. Pag uwi na lang siguro, bibilhan ko siya ng mga ganyan-ganyan. So, ayun na nga. Pumunta kami ng Sony Center. Nagtanong kami ng headphones na gusto ni Pavan. Sony MX6, ewan ko. Basta, ayan,
MX6, ganun, MX, Monster X, charot kung K-pop fan kayo, alam nyo yan. And then lumipat kami sa Reliance. Reliance is another store yun dito. So binili na namin and then trinay kung gumagana ba and everything. And then after that, pumunta kami ng Nando's kasi ayun talaga yung nilolook forward ko dito kapag lalabas kami is kumain. And then ang kinikrave ko for today's video ay Nando's. Ewan ko ba, parang nakaka-addict yung sauce nila. Yung mga siguro nasa UAE, ganyan. Merong Nando's dyan, diba? Sabihin nyo sa akin, hindi lang akong na-addict sa kanilang sauce na sobrang sarap. So talagang hinahanap-hanap ko siya and hindi na ako masyado nakapag-video dyan kasi mga full na yung memory ng cellphone ko. Parang kailangan ko na yata ng bago. Kaya ako siguro nilibre si Pawan kasi may mas hihingin akong mas mahal. Charot! Hindi ganon. 50-50, half joke, half real, ganyan. Talagang hihingi. Charot, hindi nga ganon. Ang kulit mo, te. After namin kumain sa Nando's, nagpabili ako kay Pawan ng cinnabon kasi gusto ko ng cinnabon. Bakit? Kailangan ba palagi may dahilan? Charot. So, ayun nga, sobrang masaya ako kasi may cinnabon dito sa amin. Kala ko nga sa Pilipinas lang to. Tapos tungto ako, nakita ko siya dito. Simula na nakita ko na may cinnabon sa amin, kapag nagmamall kami ni Pavan, lagi ako nagpapabili ng cinnabon. Tapos bumili na rin ako ng ganito para ibigay kay Sanggita Didi pa sa lubong namin sa kanya. Kaya lang ayaw niya yan. Ayaw niya na mainit na tinapay. Hindi niya kinain, so ako din yung kumain yan. Ayun lang, bye-bye. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo for today's video.